Hi everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, and welcome dito sa second season ng Rewind, a throwback podcast. O di ba sino mag-aakala na meron tayong second season? Kailangan talaga kasi ang dami kong na-record na episodes na hindi ko pa na-release. So, kailangan natin ng second season. Dahil first episode ito ng second season and first episode din ng 2022 for us dito sa Rewind. Siyempre, mas maganda pa rin na no, kahit medyo late na, kahit February na, ay mabalikan naman natin yung ilan sa mga magagandang moments ng 2021. Although, hindi siya lahat maganda, pero at least, may mga something naman tayo na masarap i-throwback, di ba? Dahil puno rin naman ng throwback ang ating 2021. And of course, sino pa ba ang dapat kong isama kundi ano talaga, siya ang nakakaalam ng journey ng Rewind from the very beginning, from day one. And siya rin ang kasama ko nag-record ng first episode na na-record namin. Although, hindi siya yung first episode na na-feature talaga, but it was the first. Yung kanyang episode ay yung first na na-record namin. So, ito na, paninindigan na natin. Talagang ito na yung first. Let's welcome back dito sa Rewind, my financial advisor. Charing! And of course, a very special, a very dear friend of mine since college, Macy. Hello! Hi, Jimpy! I'm happy to be back. Ang nakalimutan ko palang i-introduce sa'yo ay isang ring Taylor Swift fan, of course. Kasi yun yung episode Oo natin nga, last year. tama. So, yan. Oh, so far, actually, no, recap ito ng 2021. Pero ang tanong ko sa'yo ay, so far, kamusta ang 2022 mo? Since, it's been a month. Sa totoo lang, work-wise busy, but personal life, boring pa siya. Alam mo yun, hindi pa ako lumalabas para gumala, ganon. Pero okay naman, parang thankful na stable naman ng lahat. So, kumbaga, ini-enjoy ko lang yung calm moments sa personal life na wala pa masyadong galaan, party, gano'n. Wala pa akong masyadong tinatanggihan, gano'n. Pero nakaka-miss din. Ang hirap kasi, no, nag-umpisa tayo ng year na tumaas yung surge. Oo, exactly, Na yun yun. nagkaroon ng surge ulit. So, di ba tayo, may plano tayo na magkita sana ng Oo, January. Kaya lang, yun nga, naligwak. Although hindi na natin napag-usapan at hindi talaga tayo nakapag-set ng parang date. Pero parang gets na natin na hindi na tayo nag-uusap na alam na natin hindi tayo pwedeng matuloy oo. because of the surge. Ayun Diba? na nga. Pero yun, so sana maging better yung 2022 kahit ganon. Pero Mm. syempre, bago tayo tumawid sa better 2022, magkaroon tayo ng konting throwback, balikan natin ang 2021. So, ito na, magsasariwa tayo ng mga moments to describe, to, ayun talaga naging highlights ng ating 2021. No? So, ikaw, Macy, bago ko share yung akin, how will you describe your 2021? Honestly, I'd describe it as a whirlwind. And Ah, sakto, sisimulan ko na kasi it's a mix or it's a balance of both crazy moments and ano ba, and stable moments or stable feelings in my life. Kasi una, ang pinaka-naalala ko 'pag sinabi mong 2021, job hopping for me. Alam mo hindi talaga ako job hopper, as in, I'm the type of person na, ayokong alis ng alis sa trabaho and alam mo yun, parang nakakapagod lang isipin ng isipin na ano nang gagawin ko next. But that's exactly what happened to me in 2021. And hindi lang isa or dalawa yung nilipatan ko, kundi nagtatlong company. Talaga ba? Tatlong companies pala yung na ano. Kasi alam ko lang Oo. nga, nag-change profession ka, nagteka magturo. Kaso, alam Mm. naman natin kung ano nangyari. Mga bagay na hindi na natin i-disclose dito. Mm. And then yung current work mo ngayon, Sa Magic, sige, ikuwento ko briefly. So, January 2021, I was about to leave my job of almost 4 years. So, 'di ba ang tagal ko na dun sa yes. job na yun, Oo. to try teaching. So, okay, nag-full-time teacher ako and I even briefly experienced working on-site again once a week nung nagtuturo ako. So, full-time yun. Masaya, sobrang saya naman ako so far. But then, after 5 months, I felt na, okay, parang, I think I need to go back to the corporate world.
And so, nag-part-time teaching na lang ako nun. So, alam mo yun, parang first half pa lang ng 2021, nakatatlong trabaho na ako. So, I'd say it was pretty crazy, but after all that crazy moments, naging stable siya. So, yun naman yung pinagpapasalamat ko. And kaya yun, di ba sabi ko na, it's a whirlwind. Kasi sobrang, di ko rin alam how I got through it. So, definitely, blessed lang din ako na alam mo yun na nakayanan ko yun with family, friends. Not to parang make it dramatic or what, but hindi siya madali, syempre, kumbaga. For your Oo. peace of mind, for my peace of mind. Pero it's something I'm proud of na na-overcome ko and now na I'm really happy with where I am. So, still teaching and still working that corporate job. Pero, yan, that's what 2021 brought to me. And um, another thing is, natuto ko mag-roller skates. Yeah! Oh my God, yan ang Yeah, number one. alam mo yan. Isa sa mga top highlights mo talaga. Oo, I think ito naman yung beautiful side ng 2021 for me. Something new. You know, I like to run. Marunong din ako magbike. Di naman ako magaling magbike. But roller skating is entirely new to me. Siguro nung bata ako, natuto ako pero hindi yung legit na roller skates talaga. Ah. So, ang masasabi ko nga is if tinatanong ako, what does roller skating do to you or para why do you like roller skating? To me, simple lang kasi I discovered my fun side again. Alam mo yun, parang na-combat niya yung ano ko, quarter life crisis. Na pag parang dumadating ka sa point ng buhay mo na, I'm not sure if I'm still fun, I'm not sure if I'm still young na parang pwede pa ako maging crazy. But sa totoo lang, we are still super young. But alam mo yun, life and stress and problems. Pero yun, when I discovered roller skating, na-inspire ulit ako to dress up. Parang yung personality ko just became more vibrant and I can feel it sa sarili ko rin. And pati yung tingin ko, yung outlook ko in life, alam mo yun, parang suddenly I have something to look forward to. So, sobrang saya ko nun. And siguro part na rin ng pagiging fun personality is I cut my hair short after a long time na long hair ako. Oo nga. Napansin mo? Ang tagal ko ng long hair eh. Well, firstly because natatakot ako magpagupit nung nagkaroon ng pandemic. So, sobrang haba ng buhok ko and then November or October 2021, sabi ko I'm gonna cut it short. Kasi siguro inspired na rin sa ano Halloween costume ko. Which was si Sabyok from Squid Game. So parang ang wild talaga ng decision na yun. I'd say it's even out of the blue pa na let's just do it. Let's just cut my hair, alam mo yun. Parang i-enjoy natin tong Halloween na to, panindigan natin to. So, ayun, yun yung mga highlights ng 2021 ko. Aside from the occasional Netflix binge watching of yun nga, Squid Game, series like Bridgerton, Emily in Paris, yung mga ganon. It's been pretty enjoyable din just staying at home for most of the year and yun nga, just watching Netflix. So, ayun, ang 2021 ko, ikaw ba? Nako, alam mo ang dami 'no, ang daming aspeto ng 2021. Yung marami siyang factors, maraming puwede mong i-describe yung parang hindi sapat yung isang salita talaga kasi sa dami ng aspetong ng buhay natin, iba-iba yung mga nangyari. Kasi similar tayo 'di ba, ako rin may mga gustong gawin nung 2021. Ayoko masyadong i-elaborate kasi it's not something that I can really share publicly. But you know this, Macy. You know this very well. Diba? Something to do with, career-ish. Parang ganon. So, but gladly naman and in all fairness, I'm still here. I'm still doing naman what I love. And, I've discovered then parang siguro renewed passion. Ewan ko kung nandun ka nung nag-face light tayo some weeks ago. Ay, last week yata, wala ka ata last week na. I think last week ka lang to na-share na parang nagkaroon ako ng renewed.
passion and mission also dun sa show, sa Pep Live, sa show na ginagawa namin dun sa work ko. No? Na parang, basta nagkaroon ako ng mga bagong goals. Personal goals siya. Hindi siya yung as in company goal or whatever. Yung parang, ako gusto ko lang every episode may something na mapupulot yung mga ano. Parang katulad ng ginagawa natin dito sa sa Rewind, na nagugulat na lang tayo na, 'di ba? Ang mga biglang sa dulo, hindi, sa umpisa magto-throwback lang, tignan sa dulo, merong something spin na grabe, na parang may mga life realization. So, parang yun din yung, basta merong one episode last year, di ko na mention kung sino. O hindi, sige, mention na natin. Basta episode with Maxine and Vance, na parang doon na, no, yun na yung nag-dawn na doon sa akin na, oh, this show has a mission, and for me, as a host, ako ang magde-deliver or kumbaga magpapatupad ng mission na yon, na parang para mailabas yon ay kailangan ako yung magpatupad or something, di ba? So, basta ganon. So, yun yung isa sa mga highlights talaga. Pero, alam naman natin na 2021 for me, the word for 2021 for me is really throwback. Kaya nga nabuhay itong rewind, di ba? Pero kasi, everything fell into place. As in, everything fell into place na parang nagkaroon ako ng mic. Tapos nag-iisip ako ng content na something about throwback. Kasi kaya nagkaganon dahil nag-upload ng mga paborito kong shows online na mga luma na sapat na sa akin dati. Alam mo dati, ano pa lang yan, GMA Telesine pa lang yan. Yung mga telemovies ng GMA na pinapalabas noong 90s. Parang, noong una pa lang sapat na sa akin yun. Na, oh, this is something, parang nakakatawa balikan. Tapos biglang in-upload yung isa talaga sa mga naging very favorite shows ko na inikutan ng 2021 ko, I must say. At yun ay Click. Alam na ng lahat yan. Alam ng listeners natin, alam ng friends ko kung grabe siya, 'di ba? Na talagang binuo niya yung 2021 ko. So parang ang galing kasi yun nga na parang alam mo yun, nagkaroon ng mga moments sa pwede ba nating sabihing pop culture na yun or something, 'di ba? Oo Parang naman. ibinigay ng mga TV networks, kumbaga, yung mga parang, oy, this is the perfect time. Kasi si Jeepney TV din, nag-upload na mga gusto ko rin, yung mga Kambal sa Uma, yung mga Once Upon a Time. Tapos talagang pinanonood ko pa rin siya. Tapos pati ngayon, may mga na nga Ipaglaban Mo, Calvento Files, na yung mga luma-luma na, di ba? Na parang hinahanap lang natin dati. Tapos ngayon, ibinigay naman ng network. So, parang doon na siya talaga nag-fall into place. Tapos, pwedeng ang dami namang pag-usapan. Kaya, yun talaga, kaya nabuhay. Yun ang storya talaga ng Rewind. And, naman, kung grabe yung journey din nito, di ba, na ilang beses na postpone yung launch, hanggang sa humanap tayo ng perfect date, hanggang sa binuo yung mga kits. First time ko rin na nag-organize ng malaking-malaking party na online, na parang, oh my God, ako actually, nung pag naiisip ko pa rin yun, kinikilabutan pa rin ako kasi hindi ko siya in-expect. Something that I did not expect na magagawa ko. So, thank you. Siguro chance na rin to say thank you sa, mamaya na yung listener sa dulo na, pero sa mga tao na na-involve sa podcast. Like you, Macy. Ikaw ang host ng aking Oo launch, nga. Gish, di ba? Tapos syempre mga naging talagang nagsimula lang sa pag-throwback, pero mga naging kaibigan ko na rin na girls ng Click. Si Trisha, si Mama Katrina, and si Mabes, di ba? And even si Danica, di ba? Hindi ko lang na-invite si Danica, nahiya pa kasi ako. Pero at least chums na din kami ngayon. So yan. And of course, sa mga tumulong na din sa akin ng mga kaibigan ko, sila Sher, sila Ina, si Carol, di ba, na nag-dinner pa kami dito bago yung launch. Parang may pre- and post celebration kami. Si Mart, si Lendel, of course. Si Lendel ang aking official PR manager. Basta si Kate, ganyan. So, thank you sa inyo. At sa lahat, syempre, ng mga guests na nandun. Kaya naman kayo yung mga pina-attend ko talaga doon kasi kayo talaga yung naging part ng project. And as you can see, ito na nga, we are on our second season. We're starting our first episode ulit for season 2. Diba? Sorry, nakalimutan ko mention si Maggie pa pala, one of my friends, na hindi niya pa siya naririnig sa podcast pero nakapag-record na kami. And supposedly for season 1 talaga yung episode niya, kaya lang na-bump off. So, nandito na siya sa next. Okay, wala, nakakatuwa lang. Ako, oo nga. Nabanggit mo yung launch ng podcast mo. So, super happy ako about that kasi
seeing you just really make it happen. Of course, you had a lot of help from your friends, like what you mentioned nga, di ba? Pero the passion and yung lakas ng loob na binuo mo para rin mag-materialize tong podcast and yung launch para matuloy siya. Yung, alam mo yun, lahat ng emotional investment mo doon, ng time mo, ng effort mo, sobrang nakakabilib kasi siguro na-realize ko sa age natin, yung we're so busy trying to juggle life, trying to juggle our career, our personal life, trying to stay sane amidst the pandemic. Pero seeing you na talagang making it happen, nakaka-inspire kasi ano eh, it's your passion project that you really didn't let go. And so to me, that feels like, hey, Jimpy was able to do it. He was able to make it happen. And look at all the support he got. So parang 'di ba ako din siguro, and even sa mga listeners, kung kayo rin, you're thinking about a passion project na hindi mo pa lang siguro naiisip na gustong-gusto mo talagang gawin, pero it's always been at the back of your mind. Hopefully this year kayo rin magawa niyo rin 'yun kasi I'm telling you it's possible. Don't be afraid to ask your friends for help like what Jimpy did. Alam mo 'yun, feeling ko maraming susuporta talaga sa inyo, and especially if they feel na talagang gusto mo yung ginagawa mo. So it's really just inspiring. Ano ba, parang nakakahawa yung positive na attitude na ganun. So, I really like what you did dito sa podcast na to. And of course, congratulations. Thank you, Macy. And in all fairness naman, alam mo, pag tinitignan ko rin yung metrics, actually kasi sa akin, di ba, bali, wala naman yun dahil nga parang kebs naman. Pero pag nakikita ko yung overall listens na parang, uy, talaga may nakikinig, uy, talaga may nagpa-follow. At least may 50 plus na nagpa-follow based sa nakita ko sa Spotify for podcaster. So, thank you naman sa inyo. And yes, correct. Actually, ito naman, ito namang passion project na to is really something that can, ano din, bring out yung mga passions natin in life. This is really one of the ways on how I can help siguro yung mga tao. Ito yung isa sa mga way na parang, yun nga, una, shared memory kasi yun yung parang magpapa-comfort sa atin sa pandemic, di ba? Sa uncertainty ng pandemic na parang ang dami nating mga bagay na na-miss, ang dami nating mga bagay na gustong balikan, and eto, parang eto yung safe space nyo and venue nyo for that. But at the same time, yun nga, ang ganda nung na-realize mo, nung sinabi mo, na parang, pwede rin to mag-push talaga if you have something or if you have a passion that you want to pursue, but minsan hindi kasi siya pwedeng yun ang work mo eh. Or minsan hindi mo basta magagawa eh. Minsan kailangan ng machinery or something, di ba? Pero at least, let's do something or a step closer to build that dream, to anong tawag dito, parang enlive, yung parang ma-ignite yon, to ignite the passion even more, di ba? Kasi, wala lang, fun siyang gawin. Actually, minsan nakakapagod. Kasi syempre, you are adding something to the juggle of the busy life. Pero, at the end of the day, masarap siya sa pakiramdam. Kasi nga, it's something that you're interested in. It's something that you love. It's something that you enjoy doing. And yun yung ano, di ba? Kailangan natin, ano ngayon? Kailangan natin ngayon maghanap ng something na makakapagpasaya sa atin kasi ang lungkot-lungkot ng mundo. Di ba? Ang dami-daming pinagdadaanan, ano pa yan, health, politics, condition of the world, ganyan, di ba? So kung mahahanap nyo yung something na makakapagpasaya sa inyo, yun talaga. And I think that's 2021. Kasi hindi rin madali yung 2021. Actually, alam mo, Macy, kasi di ba pinag-uusapan natin kanina yung parang, yun nga, yung mga plans natin na mga move, ganyan. Tapos ako parang, ang na-feel ko tuloy, hindi ganun kaganda yung 2021 ko kasi, kumbaga yung goal, hindi ko siya na-achieve, yung goal na yun eh. Kasi meron tayong inaantay doon, di ba? So kaya yun yung nafe-feel ko without me realizing that actually ang daming magagandang nangyari ng 2021. Like, alam mo, malaking bagay yung in-upload yung Click. Sa akin lang, malaking bagay na yun na, alam mo yun, pwede siya magdagdag na nagpaganda sa 2021 kasi bakit doon sa taon na yun, kung kailan, kasi kasabay ng Click, nalaman ko na hindi masyado maganda yung health results ko nung nagpa-check up ako. So, sabay siya. So, parang at least, may balance, di ba? Na parang, I mean, hindi ko naman din disregard yung nangyari sa in-grown ko Na-downplay ng na, konti. oo,
nagsimula siya sa ingrown, guys. So, alam nyo na. Pero hindi pa naman ako diabetes. Ewan ko lang ngayon kasi hindi pa ako bumabalik ulit sa doktor, ano? Pero, syempre nakakatakot siya. Tapos parang at least nagkaroon ng click. So, parang there's something nga na yung tama ka na downplay or parang yung pwede akong mag-divert ng attention. Tapos, at the same time, naglakas loob din ako na ipa-check up, na magkaroon ng ano. So, it takes courage din. Siguro yun din yung isa sa mga words of 2021 for me. Courage. Alam mo yun, Macy, yung meron ng something. Basta merong something, tapos basta it's a big decision na kailangan kong gawin. And then I really had to discern kung ano yung magiging decision. And at the end of the day, I think tama naman yun. Although at times, minsan iniisip ko na what if, no? Pero parang feeling ko mas tama naman yung desisyon na tinahak ko ngayon kesa sa yun yung pinili ko. Parang ganon. So, ganon din. So, parang win-win talaga siya sa lahat. So, kaya ako na na parang yun nga, it takes a lot of courage to survive and anong tawag dito, parang mabuo mo yung journey. Actually, ako din nung, sinabi mo sa akin na ito yung topic natin, nawindang din ako bigla, eh. Kasi alam mo yun, I'm pretty sure a lot of us have just really tried to survive 2021. And if wala kang chance na i-recollect kung ano yung mga nangyari or yung ano yung mga naranasan mo, isipin mo lang talaga it was a bad year. Kasi pang ilang taon na natin in the pandemic, 'di pa rin tayo labas-labas masyado, 'di ba? But siguro ako din yung highlight din for me ng 2021 would be just keeping the faith. Kasi 'di ba nakwento ko kanina about yung job hopping scenario. Kumbaga, it's really not the best to switch jobs during the pandemic, 'di ba? So, ako din like you, yun din yung mga big decisions na kinailangan kong gawin or isipin. Talagang alam mo parang ang hirap isipin na okay, I really did switch jobs and tinapangan ko talaga yung loob ko. Of course, it didn't come without consequences. Siyempre, nag-struggle ako for a few months with finances and all. Pero, yun nga, after that super storm, I would say, or yung parang kaguluhan na yun in the first half of 2021, suddenly naging kalmado siya. And to me, parang biglang bumilis yung mga araw. Parang, siguro kasi nasanay ako na ang gulo-gulo ng isip ko palagi nung 2021 na I was really trying so hard with a lot of things. Nakalimutan ko pang banggitin na nag-aral nga pala ako noong 2021 and pinagsabay-sabay ko yung Correct! nakalimutan kong banggitin kasi nga gano'n na siya parang for me ang dami kong puwedeng memories na ibaon na lang sa limot kasi alam mo yun, in a way kapag naalala mo parang yung hirap na pinagdaanan mo bumabalik na naman. But yeah, I actually did that and so alam mo yun, yung mga decisions talaga natin as adults, it really teaches us a lot of things about faith and courage, like what you said, and bravery to really pursue the things that you want to pursue. And with knowledge na it's not gonna be easy, but hopefully, di ba? Hopefully, it's gonna be worth it. So, yun din yung 21 ko. And so far, looking back, I think it was worth it. It ended up becoming worth it. So, thank God din. Correct. So happy for you, no? At saka, alam mo, isa pang maganda rin, syempre. Ito, not naman being preachy, baka hindi nyo masyadong type, pero isa sa mga magagandang nangyari sa amin ni Macy talaga this year, yung I believe, mas strengthen yung faith namin, no? Kasi, yun nga, we started attending feast light sessions with Ish. Thank you so much, Ish. And then, nag-run pa tayo ng mga LST, ng mga programs, di ba, na nag-graduate pa tayo. And then, now we have our group. So, parang nakakatuwa din na you have a group of people talaga. And you have, correct, group of people. You have people with you who you can open up to. You can share the things that you want to share with the guidance of and grace of God, 'di ba? So, yun din, isa yun sa mga malalaking bagay ng 2021 ko na at least I did something closer or I did something to make me or to get me closer to God. So, or to our faith. So, parang at least yan, napanghawakan natin, Macy, no? Nakakatuwa, di ba? Na sabay pa tayo. Tama.
Mm. Tama, and after those feast sessions, we have time to catch up and stay until 1 or 2 a.m. And so, ang dami rin nating throwback talaga na pinag-uusapan nung 2021. Kasama pa natin yung mga college friends natin na Correct. thankfully friends pa rin natin hanggang ngayon. So, laging may tawanan and all looking at the pictures we had and even cringing at times sa Oo. mga stories and pictures natin. Pero yeah, ang sarap balik-balikan talaga ng mga memories. Yes, kaya ano talaga, throwback is here to stay. Here on Rewind. Charot! Nakakatawa naman yun. Pero yun, at least, alam mo, ang mga episodes ko usually pag pop culture or pag teleserye or TV something, mataas, no? So, thank you naman, guys. You will still expect more of that. Pero, magkakaroon din tayo from time to time na mga ano. Actually, yun yung isa kong bago na envision for Rewind na mag-rewind din sa mga taong na-achieve nila yung mga passion nila and, you know, merong nagawang maganda sa kanila. So, magkakaroon tayo ng mga ganyan. Wala pa lang tayo nasimulan, but isa yan sa mga goals. So, huwag kayong magugulat pag may mga from time to time, may mga little singit na tungkol doon. But syempre, magka-throwback pa rin tayo talaga. Sorry, going back to 2021, I think na-fulfill yung ano ko. 'Di ba ito lagi kong bukang bibig, kasalanan 'to ni Ate Shine, eh, Sunshine Dizon. Kasi nung lumipat siya sa ABS, ito yung kanyang parang naging mantra, 'di ba? And ako, yun din yung naging mantra ko for the whole year. Not only career-wise or whatever, but the whole, the totality siguro ng mga mission ko sa buhay na God will plant me where I will bloom. And I believe I am still blooming and He is still planting me into better things. So, thank you then, Lord, for that, na na-achieve yung mantra. I mean, alam mo yun, kasi it's one way of me surrendering yung mga goals ko in life. And as long as hindi naman ako napapariwara, I believe so. So, although syempre, hahanapin mo talaga, may kulang, di ba? May mga kulang tayo sa life. Ako, aminin, kukulang ako sa pera ngayon. Sorry. Pero, at least surviving, yun ang kailangan natin. I agree. Alam mo minsan ang hirap tanggapin nung saying na yun nga parang you are still being planted and you will grow where you are planted, and isa pa sigurong variation yan yung you are where exactly you are meant to be at this moment. Pero gusto kong dagdagan yun, eh, para okay, sige, you are exactly where you're meant to be, but that doesn't mean na magsa ka na diyan forever, 'di ba? You're always free to dream a little bigger and chase something that you think is really far away pa from where you are right now, pero you're always free to do that, kumbaga. And 2021 taught me that also, na ang dami ko ring tinry na yun nga, roller skating, nag-aral ako, tas nagturo ako for the first time, mass comm graduate nagturo, 'di ba? Who would have thought? So, I think yun din yung gusto ko sanang i-impart siguro sa mga listeners, if there's something that you think is not really at reach at the moment, then you're always free to chase after it. Kumbaga, sabi nga nila, sa pandemic, siguro madedelay yung mga dreams mo, yung mga goals mo, but that doesn't mean hindi na sila mangyayari. So, kapit lang, kumbaga, wag mong bitawan agad yung mga dreams na gano'n. Eh, si Jimpy nga nakapag-launch ng podcast in a purely online party, 'di ba? Parang inisip nga namin, paano namin gagawin 'tong online party na 'to? Pero it ended up being really fun, and I think ang dami-dami ring nag-enjoy nun, and I personally really enjoyed that as well. So, yeah, pwede talagang maging successful, no matter how big or small your dream is. Kaya kapit lang. Galing. Thank you so much, Macy, doon sa ano, sa pag-enjoy mo. And thank you din sa mga sinabi mong magagandang words talaga na makakapag-inspire talaga, makakapag-impart ng lessons sa ating mga viewers. Kasi kailangan natin to from time to time na, baka kasi, di ba, you're just waiting for someone to tell you that you can. And you will do it. And you did. O, di ba? Doon ako na-excite sa you did. You can and you did. Kasi pag you did, nagawa mo na, di ba? So, ako parang ganun yung nangyari sa akin dito, sa
Rewind. Naging rewind-centric na, no? Kasi yun nga yung isa sa mga magagandang moments ng 2021. But of course, ang dami rin naman nga na ano, alam mo ako si Abby, isa sa mga friends ko, kinasal. First time ko umattend ng kasal after a long time. Tapos kasal ng kaibigan ko. Tapos, yun nga, kami nila Sher, na mga best friends ko ng high school. Magkakasama na kami dito sa bahay. And then parang, yun nga, naglipat din ako after ng very mabigat na 2020. Yung parang yun nga, tapos, yun nga, ako ay na-promote. Isa rin sa mga magagandang bagay. Ikaw naman, nagkaroon ka ng bagong work na talagang makakapagbigay na sa'yo ng stable na income. And at the same time, meron kang racket. Actually, FA po si Macy. Siya po ang FA ko. We are not hard selling pero in fairness, ngayon lang ako kumuha ng insurance na hindi nagla-lapse ang aking premium at tuloy-tuloy na nababayaran. So, thank you, Macy, for being a good influence with Oo that, nga no? 'no. Milestone yun siyempre, adult life and alam mo Oo. yun, doing your best to save. Oo. Yeah, good job, good job. Sa akin, milestone talaga yun. Wala akong literal na nasa-save masyado. Pero at least, merong nag-aantay sa akin future sa insurance, no? Sa iyo. Nakakatawa yung naging insurance na, di ba? Pero, yun lang. Part lang yun. Isa yun sa mga highlights din kasi ng 2021. And of course, yun nga, sa mga thank you rin. Gusto ko na rin mag-thank you. Hindi ko naman alam kung maaabot nyo ito. Pero, thank you ABS and GMA for re-upload, hindi naman re-uploading kasi first time naman nilang in-upload. So for uploading or for making your huge archive of TV shows na mga classic na minahal natin talaga noon na nagbabalik sa atin sa childhood na maging available online. Sabihin na natin pinagkakitaan nyo, pero thank you. Ako, okay na. Consume ko na yon. Sorry. Nalungkot lang ako kasi yung Click Batch 2, iniba nyo yung OBB sa GMA. Pero pwede na rin. In fact, iniba nyo yung kanta. No? Alam naman nating major factor yung kanta doon. Aminin na natin. Pero salamat pa rin. Thank you. And sa ABS, of course, sa Jeepney TV, yung Kambal sa Uma, tagal ko nang hinahanap niyan. And it's there. Gimmick, of course. And then yun nga, mga bago, Calvento Files, Once Upon a Time. And ngayon, very recently lang, akalain mo yan, may spillover ang throwback. Kasi ito, isa rin to sa mga matagal ko nang hinahanap na shows, Recuerdo de Amor. I'm not sure if you know this. Panghapon siya ng ABS dati, early 2000s, 2001. Favorite ko yun. At saka yun ang naging doon na-discover ang aking tunay na sexual preference. Sorry. Kasi nagyaya akong manood. Uy, Recuerdo de Amor na at grade 1, di ba? Or at hindi nga ako grade 1 nun, pa grade 1 pa lang ata ako nun eh. So, uy, nood na tayo, Recuerdo de Amor na. Tapos nagalit yung tito ko, sumalangit nawa sa kanya. Kasi, ewan ko kung homophobic ba yun o gusto lang niya maging lalaki ako, pero nagalit siya. Pero, yun, tumatak sa akin yun. Kaya tumatak sa akin yung show. Talaga naging paborito ko siya. Walang makakahadlang sa inyong lahat. So, na-excite ako to anong tawag dito, parang to really relive those memories. And sana kayo din, ganito yung nafe-feel nyo sa Rewind every time na mag-uusap tayo. Ang dami ko nakachika na gustong maging guest. So, gusto ko rin talaga dahil pare-pareho tayo ng mga nasa-share at mga ganap-ganap. So, na-excite ako sa mga mangyayari. Yun, thank you so much. Salamat sa mga sumuport and salamat sa mga naging parte ng 2021 namin ni Macy. Kasi hindi rin naman magiging happy ang 2021 if not for you. Hindi siya magiging buo. 'Di ba? Kasi doon tayo nagpapasalamat kaya tayo may friends and family eh. Kasi binuo nila ang ating mga taon. I think I reconnected with a lot of friends din in 2021. Kumbaga kasi 2020, hindi mo alam kung paano dapat talagang mag mag-connect with friends, paano ba dapat mag-socialize in 2020. Pero feeling ko, medyo nasanay na tayo. So 2021, we've accepted na a lot of our life events are gonna happen online, ganyan, nag-uusap tayo. And then yun nga, like what you said, yung feast brought me closer to, alam ko tayo, madalas talaga tayo mag-uusap, pero through the feast, ang dami ko pang nakausap like sila Judy and si Riel even popped up sa ibang mga group chat, ay group, ano natin, di ba, group calls natin. So, ang saya kasi, it brings back a lot of memories talaga.
na hindi ko na-realize na nami-miss ko na pala itong mga taong ito, nami-miss ko palang pag-usapan yung mga nangyari dati. So, yeah, I think 2021 was fairly happy. Kumbaga, wala akong dapat ireklamo kasi for sure other people have it worse. Kaya really just grateful about that year that has passed, and hopefully kung yun masaya na siya, hopefully itong 2022 sumaya pa lalo or mas maging komportable pa tayong lahat lalo, and ayun, yun lang talaga, sana mas maging maayos 'tong year na 'to para sa ating lahat. Same. And alam na natin, ang isa sa mga goals natin sana, no, na kaya for a brighter and better 2022 and the years beyond that. Alam niyo naman ang kulay ng ating podcast. Nagkataon naman na pareho ang kulay ng podcast at ng anong tawag dito Ng at ng mga bukas. ng bukas ng ating mga gustong suportahan. So, sorry kung merong listeners na hindi tayo pareho ng paniniwala, hindi ko na kayo para i-judge pa, pero basta thankful ako na ang kulay ng Rewind ay ang hinahangad nating kulay ng bukas. Ang ganda nun, Macy. Thank you sa pagsabi nun. 'Di ba? Ikaw, what are you looking forward to sa 2022 before ko sabihin din yung akin? 2022 ano ba? Looking forward to learning to be a better manager, I guess. Kasi since yun na yung position ko ngayon na first time ko rin ever hawakan, I still have a lot to learn. Work is an important part of my life, and feeling ko ganun din naman sa'yo. And yun nga, dahil nga sa pinagdaanan ko ng 2021, I've learned to love my work more. And not only that, minamahal ko na siya ngayon kasi natututunan ko na siyang i-balance yung buhay ko and yung work, thankfully. Um, I'd like to think na I'm better at working now kasi nakokontrol ko na yung stress ko. And so, gusto ko siyang ituloy ngayon 2022 na I can be busy during the work hours, but after work hours, kailangan balance na, kailangan life naman. Alam mo yun, self-care, workout or roller skate for a few hours. I'm just really looking forward to going back into that routine kasi I've stopped roller skating this January muna kasi nga natatakot ako lumabas. So, I'm excited for that day na magiging komportable na ulit ako mag-skate and mag-workout. So, not really looking forward to anything big this year. Just stability and peace of mind. Ikaw ba? Alam mo, Macy, same tayo. Parang coming into 2022, wala rin ako masyadong big plans, big wishes. Well, usually kasi, anong tawag dito? Usually, pag January, wala pa talaga. Hindi ko pa yan naiisip. But, yun nga, at least starting now with the second season of Rewind. So happy second and more. And of course, soon, anniversary. Charot. Nandun na ako sa September, no? Pero, syempre, yun, isa sa mga nililook forward natin. But more than that, parang wala na. No, just magtuloy-tuloy lang yung work. Magtuloy-tuloy lang itong podcast. Magtuloy-tuloy lang tayo na magbigay ng alam mo, pwede tong charot, pero hindi na magbigay ng inspirasyon or ng magaganda or magpa-feel good na mga tao na mga hindi natin kilala. Although, sorry sa mga kakilala ko, baka feeling nyo hindi kayo na-feel good pagkasama ako. Pero at least magkakasama na tayo, okay na yan. Sabihin, napaka-hypocrite ako charot. Kasi yung mga ibang tao gusto kong pasayahin, yung mga malalapit sa akin, hindi. Charing. Hindi naman, pero at least ito something na di ba? Kasi passion ito So, alam mo yun, ano pa ba ang better way for you to ma-unleash yung passion na yun kung di maka-affect ng maganda sa ibang tao, di ba? So, yun. And then, what else? Na magkasakit, yun na lang. Better health, conditions. Kasi nandiyan pa rin ang virus, and kung wala mang virus, marami pa. Alam mo, sa totoo lang, di ba ako yung mahilig sa cancer scare? Nakalimutan ko yan na nagka-COVID, di ba? Pero, and marami pang ibang pwedeng sakit. Yun nga, mga diabetes, may ibang condition pa, di ba? So, nagkaroon ng COVID, parang nakalimutan natin yung ibang sakit. Well, in fact, they're still there. So, I think, kailangan na rin maging talaga, vigilant pagdating sa health.
natin. Oo, and we aren't getting younger, kumbaga, tama, we aren't getting younger. Although we're still young. We're not even 30 yet. Pero yun nga, ang dami nang nabago sa buhay natin, lifestyle natin, lagi na tayong nakaupo, ba, most of the time. We don't even have the luxury of time, and we don't even feel safe going out for a walk, di katulad dati. Kaya, we have to really be more careful about ourselves kasi yung siguro yung sarili talaga natin yung dapat nating alagaan muna bago natin maalagaan yung ibang mga gusto nating alagaan kasi kailangan magpakatatag tayo ourselves emotionally, mentally, physically. And I think yun nga, 'di ba, based sa mga tinuturo sa atin or narinig natin na you can't give what you don't have. Yun, just stay safe always and keep in touch sa mga taong nagpapasaya sa'yo. Siguro yun yung isa pang magandang advice kasi that got Correct, me through yes. 2021. Yung just Mm-mm. randomly messaging friends na hindi ko ginagawa dati kasi parang, confident naman ako, okay naman sila, gano'n. But now, naisip ko randomly, chat ko kaya si ganito, chat ko kaya si ganyan. And ang halaga pala nun, hindi lang siguro para sa'yo, but para rin dun sa taong kinakamusta mo. That's true, that's true. Actually, tama ka sa mention mo kanina na parang this year has also been a year of reconnecting. Hindi ko matandaan kung 2020 ba tayo nag-reunion with Simply Macy team. Basta ganon. Pero after that reunion kasi, ang dami pang 'di ba, naging Zoom, parang naging in touch pa tayo. So nakakatuwa din na, nangyayari siya and nakaka-happy din talaga to reconnect with people. So thank you and yun, sana mas maging masaya pa ang ating 2022. Sana kapag ka nag-rewind tayo next year na ating 2022, mas magaganda na yung mga kwento i-share natin. Hindi naging worse, yung mga ganyan. Yan ang prayer ko na lang siguro and nilook forward talaga. Mas, mas maging maganda lang at mas maging maayos. And with that, ikaw Macy, anything that you want to say? Parting words. Hmm. Hopefully 2022 is a year of breakthroughs for you. Kumbaga, by now, kung meron kang pangarap, um, do something every day that would allow you to get closer to that. Kasi we don't know how long we're still gonna need to be in quarantine. Kaya you really have to adjust na to it, to the new normal. Parang ngayon lang siya nagsisink in sa akin. Parang I know ayaw na natin yung word na yun, but this is it, kumbaga. Siguro buong 2022, who knows, 'di ba? Di pa natin alam. Pero now you're more aware, 'di ba? Alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Nakapag-adjust ka na rin sa mostly online everything. So, kumbaga, just go for it. If you want to do something that you've never done before and you don't know where to start, maraming mga online courses. Ganon. So, I actually took and finished one start of January. So, I suggest you do the same. Kumbaga, if there's something that you've been meaning to do in the past 2 years na para, ito na naman, 2022, ganito. Pero huwag mo na isipin yun. Kumbaga, just go for it. Whatever it takes to start. Kasi feeling ko talaga yung pagsisimula sa kahit anong pangarap mo, ang hirap nun eh. But just start. And then, who knows kung saan ka mapapadpad. So, yun. Thank you for that, Macy. Ako naman ang parting words ko. Alam mo, yung paling word, no? Yung paling ang tamang term, no? Kasi sa Pep Live ginagamit ko, final words. Parang tapos na-awkward na din ako, ba't parang pampatay yun? So, parting words. Okay. Anyway, ang parting words ko for tonight, for this episode, ay pareho ng kay Macy. And at the same time, yun lang, maghanap tayo ng mga bagay na makakapagpasaya sa atin and keep them. And if it doesn't make us happy anymore, if we can leave the situation, let's leave. If not, find something else na makakapagpasaya sa atin in another way or in another aspeto. Mahirap siya, but I believe it's doable. And let's just take care of ourselves. Kasi para matupad natin pa yung mga goals and yung mga passions natin. And ano pa?
Kung throwback ang nagpapaka-happy sa inyo, if you're clinging in too much memories, as long as hindi yan ex or mga taong nega na sa buhay natin o mga memories na nega na at lalo tayong nasasaktan, why not? Cling on to them. Pero kung, yun nga, kung nakakasakit na, then let go na, di ba? So, yun lang naman. Kasi, kung pagdating sa pandemic, wala na eh. Aantayin na lang talaga natin na maging okay. So, doon na lang tayo sa mga bagay na makokontrol natin. At isa doon ay ang kinabukasan nating mga tao. So, vote wisely. Sana kayo ay registered and, study the candidates. Study everything. Maging maalam kayo. Kung ako dati wala akong pakialam sa politics, but it took a pandemic for me or for most of us to realize that it's important na makialam at makialam. Makialam at makialam. So, alam ko pareho lang meaning nun, pero kasi di ba may ibang notion yung makialam. So, so kung yun yung notion na alam nyo, tama pa rin naman, pero yun, to know and to care. So, make sure to vote wisely. I think that's it. Yun na yun. Kailangan lang nating palakasin ang ating mga sarili para sa brighter and better future. So, ayan. So, I think ito na yung dito na nagtatapos ang episode ng ating second season. Alam ko, hindi pa ito yung mga hinahanap nyo na may mga trivia, na may mga memories na talaga. But, maganda lang, nabalikan din natin yung 2021. It's something to be grateful for. Kasi, nagbabalik tanaw pa tayo, di ba? Yun lang eh, malaking bagay na yun. At least tayo ay nakakagawa ng ganito, na nag-rewind tayo sa 2021. Kasi may mga ibang tao na alam na natin na hindi na. Di ba? So, yun lang. Sobrang nagpapasalamat ako. And again, thank you sa lahat ng mga sumuport sa first season. Thank you sa lahat ng mga nag-abang. And thank you sa mga mag-aabang pa. We are trying our best to give you better episodes, better memories to look back, and happier moments kasama ng inyong mga wine glass at mga kaibigan. So, as always, every Saturday, let's drink and let's throw back with a sip of wine dito sa Rewind a Throwback Podcast by everyone, and have a great day or great night sa inyong lahat.